So muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa 2 Samuel chapter 4 at ang aking pong isi-share dito po sa verses 1 to 2. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, pinatay si Isboset. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot, pati ang buong Israel. Noy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila ay mga anak ni Rimon na taga Berot at mula sa lipi ni Benjamin. Ang Berot ay dating sakop ng Benjamin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 4 verse 3 to 4. Ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon na nanirahan. Isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephibosheth na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas, ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 4 verse 5. Isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset, samantalang ito'y namamahinga. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 4 verse 6. Hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglilinis ng trigo. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 4 verses 7 to 8. Ito po ang sinasabi. Pumasok sila sa bahay na kunwari kukuha ng trigo. Dumiretso sila sa kwarto ni Isboset kung saan nakahigi ito sa kama niya at pagkatapos sinaksak nila ito sa tiyan. Pinutol nila ang ulo ni Isboset at dinala nila ito sa kanilang pagtakas. Buong gabi silang naglakbay sa lambak ng Jordan. Pagdating nila sa Hebron, dinala nila kay David ang ulo ni Isboset at sinabi, narito po ang ulo ni Isboset, ang anak ni Saul na kalaban nyo, na nagtangka sa inyong buhay. Sa araw na ito, ipaghihaganti kayo ng Panginoon laban kay Saul at sa angkan niya. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 4 verse 9 to 10. Sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Baana. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay sa Siklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul sa pag-aakalang matutuwa ako sa balitang iyon. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 4 verse 9 to 10. Sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Baana. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay sa Siklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul sa pag-aakalang matutuwa ako sa balitang iyon. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless.